Champion si Olympic double gold medalist Carlos Yulo sa floor exercise competition sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championship sa China, kung saan katunggali niya ang kanyang kapatid. Nakamit niya ang ginto sa score na 14.700. Pinagtibay ng panalong ito ang kanyang reputasyon sa European competition at ang kanyang husay sa kanyang apparatus. Ang kanya naman nakababatang kapatid na si Eldrew Yulo wagi ng bronze sa parehong floor exercise sa score na 14.300. Ito ang kanyang unang senior continental podium result. Sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang boto nga ba ang kailangan para sa conviction o guilty verdict? Magkaiba ang pananaw rito ng dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema. Kabilang na ang isa sa mga bumalangkas ng kasalukuyang saligang batas. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Kahit suspendido si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong at nililitis sa mga kasong plunder at graft and corruption, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ozcuna na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, hindi dapat mabago ang bilang ng botong kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Anya, sa quorum at hindi sa botohan ng impeachment posibleng makaapekto ang suspension kay Estrada. 24 ang lahat ng senador. Ang 2/3 nito ay 16. Ayon kay Ozcuna, malinaw sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para makonvict ang impeachable official. Ipinunto niya ring sa kaso ng Avellino versus Cuenco, hindi binanggit ang katagang all o lahat ng miyembro, kundi majority o karamihan ng Senado. Iba naman ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Anya, hindi dapat ibilang si Estrada sa pagtukoy ng 2/3 ng conviction vote dahil sinuspinde siya ng Sandigan Bayan. Sinabi ng plunder law, you shall be suspended while the case is pending in court. Hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote. Ibang usapan pa ang kaso ng nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ngayon si Bato, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he's not yet in preventive detention and he is not arrested. So, you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. It's possible na sisipot siya. Ang paniwala noon ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro, dapat bawasan ng 16 na conviction threshold dahil hindi na 24 ang mga senador ngayon, kundi anya 22 na lang. Maganda sana magkaroon ng enlightenment dito even before the conclusion of the trial, even before the rendition of judgment, para guided ang lahat as to how we're going to interpret yung sinasabi sa Constitution, 2/3. Sa Lunes, tuloy ang pre-trial conference para sa impeachment case ng Bise. Sa July 6, itinakda ang pagsisimula ng paglilitis. Umuugong ang planong gawing presiding officer ng impeachment court sa Senador Chiz Escudero. Sa tingin ni Carpio, dapat pumili ng presiding officer na hindi anya pumabor na i-delay ang impeachment proceedings. We should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. Kasi sabi ni Chiz na forthwith doesn't mean kaagad. We don't want a presiding officer who will say forthwith means hindi kaagad. Ang ilang civil society group, mass organizations at ilang individual, ipinunto rin ng anilay umano'y baluktot nitong interpretasyon sa forthwith sa naunang impeachment proceedings nang umupo siyang presiding officer noong June 2025. Ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer ang isaan nila sa pinakamapanganib na desisyon. Hindi sila kumbinsidong si Escudero ang pinakaangkop na maging presiding judge dahil lang sa kaalaman niya sa batas. Hindi naman daw ito garantiya ng pagiging patas at tapat sa konstitusyon. Panawagan nila, ikonsidera ng bagong mayorya na italagang presiding judge si Senate President Win Gatchalian. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Escudero tungkol dito. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.
Derek Monasterio is in his theater era. After Apoy sa Dugo, bida siya ngayon sa isang stage musical. Narito ang aking chika. Vanessa's pregnant. Sa pagtatapos ng GMA Afternoon Prime Series na Apoy sa Dugo, baon ni Derek Monasterio ang maraming leksyon at alaala habang ginagawa ang serye. Grabe rin yung journey ng pinagdaanan namin sa Apoy sa Dugo. Very yung roller coaster of emotions namin, and it's heavy drama kaya medyo nakakapagod din. And dumating pa yung time na sumasabay pa siya sa rehearsals ng Ibarra. So wala na lang talagang tulog. As this chapter closes, he's ready to start another. Nagbalik ako upang siya'y dulutan ng pag-asa. Nagsimula na ang kanyang pagganap sa stage musical na Jomar Fleras Ibarra ngayon. I guess as a better person. Yeah, kasi tinuruan ako nito ng disiplina, tinuruan akong mahalin ang aking bayan, alam mo yun. Kasi like sa mga past interviews ko, sinasabi ko na parang I feel hopeless dito sa nangyayari sa Pilipinas. Pero as Ibarra, hindi dapat ganon. Dapat hopeful ka pa din. Dumating sa opening night ng musical ang kanyang girlfriend at leading lady sa Apoy sa Dugo na si El Villanueva. Yes, I am inspired. Alam mo, inisip ko pa nga lang ngayon, kaya ko ba yung ginagawa niya? Kasi live yun, ang dami ng i-memorize ng script, bawal siya magkamali. Kailangan makaisip ka kaagad ng paraan kung nagkamali ka. Pati na ang gumanap na nanay niya sa serye at veteran stage actress na si Pinky Amador na approve sa pagganap ni Derek. Super, super proud. Congratulations, anak Derek, you nailed it. Present din ang mga kaibigan ni Derek mula sa Sparkle para sumuporta sa panibagong hakbang sa kanyang career. Hindi ko pwedeng palampasin tong part ng career ni Derek na to kasi kailangan suportahan ng mga kaibigan. Derek has a soft spot for theater, for plays, kaya alam namin na iba talaga yung puso na nilagay niya dito. We know how much this means to him.